Iba yung atake natin ng preaching ngayon. Meron tayong sasagutin na blog. So this will answer you, this will show us kung gaano ka delikado yung nagtatanong ka pero walang makasagot sa tanong. And then, gagamitin natin yung ating pagsariling pangunawa para sa magiging direksyon ng buhay natin o takbo ng pananampalataya natin, higit sa lahat, ganito kadelikado. Sasagutin natin ngayon yung maaaring tanong ng iba. Pwede ba tayong magpalit ng pananampalataya? Pwede bang mawala yung pananampalataya natin? Pwede ba tayong mag-fall out of faith sa Diyos? So, marami nagsasabi sa mga Bible scholars, there has been a debate ever since yung Arminians and yung mga Calvinists, no, nagtatalo-talo. Pero, eto, live. Kumbaga, meron kayong tanong, masarap ba ang chicken? Diba? Hindi na kailangan mong malasahan kung masarap ang iluto yung chicken. Marami nang madadagdag na tanong. Depende sa niluluto yan, o depende sa luto yan. O mahilig ako sa adobo chicken. Ayoko nang inihaw, ganyan. Parang ganun din sa pananampalataya natin. So tingnan natin ngayon, may panonoorin tayong video at mag-focus lang tayo at siguro before we start the video, before we start yung ating gawain ngayon, let us pray muna. So let's invite the Holy Spirit, our teacher. I'm not your teacher, it is the Holy Spirit. We acknowledge your presence, Panginoon. At ikaw, Lord, ang magbigay ng kaunawaan sa bawat isang naririto, Panginoon, at sa bawat tanong, Panginoon, ng kanilang puso na maaaring hindi nila kayang iwika. Pero hayaan mo, Panginoon, at samahan kami, Panginoon, na ikaw ang magliwanag sa mga kasagutan, sa mga katanungan na lalabas, Panginoon, dito sa video na to. At una pa lang, Panginoon, I pray dito sa taong ito na naggumawa ng video, si Christy Burke. Siya ay taga-Amerika, Panginoon. O nga ba't siya ay nasa Amerika, ang iyong kamay hindi maiksi, Panginoon. Ang aming panalangin, Panginoon, ay kayang makarating sa kasulok-sulukan ng mundo, Panginoon. So we pray, Panginoon, ngayon pa lang, na muli mong hipuin, Panginoon, ang kanyang puso at makarating man sa kanya itong pagsagot, Panginoon, sa kanyang mga binlog, Lord. And I pray, Panginoon, na samahan at lapatan nyo ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang bawat salita, Panginoon, na sasambitin ng inyong lingkod sa araw na to, sa oras na to, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang mapapurihan at mapasalamatan, Panginoon. Ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan. In the mighty name of Jesus, this is our prayer. Amen and amen. Palakpakan natin na, Panginoon. So, dahil mahaba, I'm only given 1 hour at ang video ay about 20 minutes. There are 5 questions or discourse na meron siya. Pag hindi ko na ubos sagutin, pwede naman nating ituloy or yung next sa akin. Actually, 5 yung kanyang discourse, iniwan ko yung panlima. Bakit ko iniwan? Kasi it's about John 3:16. And I believe if you are truly a genuine Christian that surrendered his life or her life to our Lord Jesus Christ, kaya nating sagutin yung panglima, which is about John 3:16. Okay? Meron din akong katanungan mamaya pagkatapos ng video. At itong katanungan na to is going to be personal and it will tell you kung tunay na tumanggap ka. Kasi dapat mayroon kang mararamdaman. So let's start yung video, ha. Titigilan ko lang, siguro i-stop ko somewhere kapag ka siya ay nag-a-advertise na ng mga products niya. So let's listen. Bakit wala Construct all of the things we were taught not to question growing up in the evangelical, fundamentalist, or conservative Christian churches.
My name is Christy, and I grew up in the Baptist church, and I was a Christian until my early 20s when I deconstructed everything I knew about my faith and about my reality, and I set off on a journey to find truth. It has now been 13 plus years later. I have not found the ultimate truth, but I think that's the point. I think the point is to get to a point where you become comfortable just saying, I don't know. I don't know what's beyond this. I don't know who God is. I don't know what my purpose here is on earth. I'm going to live and I'm going to enjoy it. And I'm not going to hold myself accountable to all of these rules and obligations that were put upon me by other people. My goal here is to help and encourage you to find your own path and to help you deconstruct and sort through these things that, again, we weren't allowed to question when we were growing up in the church. So today I want to talk about 5 Bible verses that sparked my deconstruction and caused me to inevitably lose my faith. There are a lot of unsavory things in the Bible, but these specifically are verses that I felt I could not justify. I could not find a good reason that they would be in the Bible, that they would be a part of God's divine inspired word. And it just made me realize that this is a man-made book written and used as a tool of oppression. If you do like what I do here and you want to support me, you can do that by watching the video all Hi! Yung intro niya sa sarili niya, she was a Christian, she was brought up as a Baptist, lumalabas pa nga siya sa labas, nag-evangelize siya. And ang sabi niya, parang maganda, no? Ito yung laging pang-come on sa atin ng mga do-goods dun sa mga mapapanood natin sa YouTube. So, ini-enhance nila dito is to do good. They are, yung motive nila is maganda. And so, para daw matagpuan natin yung right path na walang nagsasabi sa atin, ito yung ano dito, no, yung tricky. Walang nagsasabi sa atin na nagpupush ng agenda not to do and what to do. 'Di ba? Usually ayaw ng mga tao, naturally, ayaw ng tao kung nasasabihan ka kung anong dapat mong gawin. So eto siya, katulad din natin siya. So makikita natin kung yung when she say deconstruct. So makikita na kagad natin yung motive niya, yung purpose niya is to destroy yung foundation na iminulat sa kanya. Nagdi-disagree siya kaagad. So may mga napanood ako before na sumagot na rito na sinasabi na yung mga yung normal na sinasabi ng mga Calvinist na even from the start hindi na siya Christian, hindi na siya believer. Ayokong sagutin yon because she is claiming na meron siyang faith before, di ba? So, take note dun sa mga maaring katanungan nyo, either you agree or disagree dun sa mga sinasabi niya. Okay? Kailangan i-take note nyo yun. Kung maaari nga, isulat nyo. No? Pero tandaan natin, pwede naman natin ulitin to. Ibibigay ko sa inyo yung file para ma-review nyo. And so, continue lang natin kasi may 20 minutes siya. So, that leaves me about 30 more minutes lang. Sasagutin natin mamaya yan. Choosing to show his wrath in his power known, or with great patience the objects of his wrath prepared for destruction. What he uses
starting in verse 16, it does not therefore depend on human desire or effort, but on God's mercy. There is nothing about you that can come to God and choose. God has to choose you. It says in verse 18, therefore God has mercy on whom he wants to have mercy. And he pardons whom he wants to pardon. When Christians talk about the burdened heart and it's not, the Bible says that God's the one that hardened. And then it goes on to ask them, why does God still blame us? You know, if he created this way, how come he blames us? And Paul is saying, who are you to question how can the clay question the potter and ask why it you need like this? It says, what if God, on which shows wrath and his power known, bore with great patience the objects of his wrath and fear and destruction? If he's decided he wants to create you, just destroy you, then he's going to do that. And that's his right. You don't need to question that. Realizing this, which looks at everything from my perspective of God, realizing this made me see a God who does not desire people to be saved, but instead creates people as puppets, does what he wants with them, and then tells them you're not allowed to question it. That is just a direct contradiction to any kind of a loving, kind Father God that I was taught growing up in the church. I was fed one version of God, he was a loving Father, but I'm learning about this different God who intentionally creates people with hell. That right there really shattered my perception of God. It really caused me to start this journey of questioning what I believed and why I believed it. The second passage that really caused me to question the Bible is Psalm 137. Para yung baka mapuno agad, di ba? Para magkaintindihan tayo. Lights. So, nag-stop tayo sa 6:19, 6:16 somewhere. Let's answer yung first question, yung first discourse niya. I called it discourse. So, first discourse. Madali ba yung i-endeavor natin? Sabi niya, it does not, ito yung verse na niya, no? So, pinick up ko lang. Okay? Ang sabi niya, meron ba kayong mga bagay na nag-agree sa kanya, yung sa mga sinabi niya? Katanungan ba sa atin yung the same katanungan na meron siya? Kung tayo ay clay at ang God ang potter, ang sabi dito sa verses na to, siya yung potter, siya i-form niya tayo to whichever shape and purpose niya gagawin tayo. So this is about actually predestination and free will. Okay? Tungkol ito dito na hahaluan natin ngayon ng sovereignty of God. Kumbaga, ang sinasabi niya dito, may sovereign choice ang Diyos kung paano ka ginawa even from the beginning. So pagka ginamitan natin ng ating human isip, parang unfair. Pagka kung gagamitan natin ng ating morality, ng standard ng morality natin, dinadaya tayo nitong Diyos na to. Huwag kayong mahiya na aminin na naging very difficult ito kasi walang kayang sumagot basta-basta. Naging question ko rin to. Pinaglalaban ko yung free will at saka yung predestination. Pinaglalaban ko. Ang logic ng tao, one has to go. Kinakailangan may manaig. Diba? Pero, simulan muna natin kung paano natin titingnan yung kabuuan. Okay? Titingnan natin yung kabuuan. Ang sabi sa Bible, you have to believe first to God in order for us to understand things. Doon nagsisimula. Which is very difficult sa maraming tao to believe agad. Kasi tayo, to see is to believe. We need proof. So, lagi yung pinupush, yung ating pananampalataya, it's not a jump in the dark or bahala na si Batman, parang ganon, tatalong ka dahil sinabi ni Lord. Kaya yung agenda ko to have this kind of life, yung vision natin is to live a life of victory, matagumpay na buhay, a life giving God the glory, nagbibigay ng papuri sa Diyos. Gusto kong dagdagan yan. True, intelligent faith. Kailangan maging
base sa proof. Diba? Yun ang gusto natin. So parang contradictory. Kasi pananampalataya is something that ang sabi sa Hebrews, right? Na ang pananampalataya is proof of something you don't see. Diba? It is the proof. So we're looking for proof. Saan natin kukunin yung proof na yon? Sa ating buhay, through the Word of God. Bago tayo magkaroon ng matibay ng pananampalataya. So let's begin na to answer this by knowing what are the characteristics of God. Unang-una, yung tatlong omnipresent, omniscient, omnipotent. Kapag ka mayroon ka nitong tatlong characteristics na to, magkakasama, you are tatawagin natin kang sovereign. Makapangyarihan, nakapangyayari sa kalahatan. To be ever-present, to be all-knowing, omniscient, and omnipotent, all-powerful. So kung merong isang being na ganito, which is maraming nagke-question sa reality ng Diyos, di ba? We must first think and filter everything na kung may Diyos nga, ito siya. So He is sovereign. Okay? So, dito siya nagkamali, dito sa kanyang discourse. Bakit ko gustong magbasa tayo ng Bible? Sino dito ang naman nagbabasa na ng Bible? Sinong sumabay na ngayon sa mga pinadadala ko? Wala pa rin makapagtaas? Ang claim ko ngayon, huwag nyo nang habulin. Dahil halimbawa, June, July pa yung last na sinundan nyo, hindi nyo na kayang humabol. Mabuti pa, start kayo ngayon, tapos next year, tuloy-tuloy na to. It's not a project na 1 year lang. Through the course of your life na to. Through the course of our lives. Sama-sama na natin to. Ganto ka-importante. Bakit siya nagkamali ng interpretation? Mahirap na nga yung tanong niya. Hindi pa niya inintindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kinakailangan mong gawin talaga yun. Kinakailangan natin gawin. Dito natin mapapatunayan kung tunay kang mananampalataya o hindi. Tingnan nyo. Ito pagka in-answer natin yung lahat ng questions niya, you will know na ikaw ay tunay na mananampalataya. So, ang sabi niya rito, di ba? Ang sabi din tong mga verses na to, it does not therefore depend, hindi nakabatay sa nais ng isang tao, but on God's mercy. God's mercy. So, God is sovereign and He is merciful, maawain. So, you have to believe that. Kasi, pinakikilala niya nga yung sarili niya. Marami tayong pwedeng i-describe sa Diyos, di ba? Slow to anger, merciful, gracious, all-loving God. Parang kabaliktaran naman ito ng nais niya na gagawa siya ng isang bagay, i-harden niya yung puso mo para gagamitin ka niya sa kanyang purpose. Ito pa ang isang description ng Diyos. Pag samasamahin natin, He is a God who cannot lie. Hindi niya kaya magsinungaling. And, ito yung wait lang. Kasi sinulat ko to pero sinasabi ko na sa inyo yun. That He is also a God na all His actions are for His glory. All His actions is all for His glory. Hindi ibig sabihin na i-define niya yung character niya para makuha niya yung gusto niyang gawin na in order for me to be glorified, ay gagawa ako ng masama. Hindi siya, katulad ng tao na kikilo siya, a-action siya, kakalimutan niya yung kabutihan niya para yung agenda niya na siya ay maitaas at mag-glorify, gagawin niya. Hindi niya kayang i-defy yung kanyang character para sa goal niya, lahat ng actions niya ay maging to glorify Him. Kaibahan ng tao. So, if you look at politicians, para maitaas yung pedestal na kinatatayuan nila, gagawa sila ng mga hakbang. Legal at illegal magkahalo. Ang Diyos hindi niya gagawin yon. Kasi hindi niya kayang magsinungaling, hindi niya kayang gumawa ng masama
hindi niya kayang i-defy kung sino siya. So, hindi niya pwedeng gawin yon. So, kabaliktaran ng sinasabi ni Christy Burke na bakit hindi naman justifiable, hindi naman just na God yun. Nagagawa siya, pero yun na sinasabi sa sa verses nitong sa di ba? Sa verses na tinutukoy niya sa Romans 9:16 to 24 yan, pero 23 lang yung sinulat ko. So, sabi dito sa 19, maaring maging question nyo rin to. One of you will say to me, si Paul yung nagsulat nito, no? Then why does God still blame us? Bakit niya tayo sisisihin kung hindi tayo mananampalataya sa Kanya? For who is able to resist His will? Walang makaka-resist sa kagustuhan ng Diyos. Diba? Dahil He is sovereign. But who are you? Hindi raw tayo pwedeng mag-question. Sabi nitong verse 20 and 21, yun yung kiniklaim ni Christy. So sabi sa 22, ito rhetorical question tong 22. Okay? Ibig sabihin, ito yung paraan, yung rhetorical question, ito ang paraan na magki-question ako pero you don't have to answer. I will also give the answer. Kaya ako lang kini-question to para i-highlight yung idea na gusto kong ipunto. Okay? Yun yung purpose ng rhetorical question. Itinatanong yan just to, kumbaga, inaasinta yung gusto mong puntiryahin. Okay? So, ang sabi niya dito, sabi ni Paul, paano kung ang Diyos, although choosing to show His wrath and make His power known, okay ba? Inilift up yung sarili niya, His power known, i-display ko yung aking might, in my wrath, sa aking galit, bore with great patience. Nagkaroon siya ng matinding endurance. Matinding endurance. Doon sa makasalanan, sa patuloy na nag-choose to go against God, to go against Him. So, di ba lagi tayong makasalanan pa rin tayo eh. Yun yung nature natin. Nakakilala tayo sa Panginoon, pero lumalakad na tayo according to His righteousness. Pero yung sinful nature, we're still living. Andito pa rin tayo sa laman. Nananawag ng kasalanan to. Nananawag ng kasalanan yung laman natin. So nagkakasala tayo. Meron tayong evil thoughts. Nilalabanan natin yun. Bakit? Yung selyo ng ating salvation ay nasa ating mga puso. Ang sabi, I will write my words, my laws into their heart, and sinelyuhan tayo ng banal na Espiritu. So, yung Espiritu, sabi ni Jesus Christ, is our advocate, He is our teacher, He will remind everything that I have taught you. So, kaya nating labanan. Because of that, gagamitin natin yung kapangyarihan na ibinibigay, yung empowerment ng Holy Spirit para tayo ay mabuhay ng tama. So, eto ngayon yon. Eto ngayon yung question. Ang sabi, nagkakasala tayo, but God has great patience. Slow to anger, sabi, di ba? Sabi ko kanina, just search it for yourself sa personal time nyo, na sinabi sa Bible that God is slow to anger. Di ba? So, when you are slow to anger, how great is your patience? So, binor niya. Kinakailangan niyang maging patient sa ating lahat. Hindi lang sa atin special dahil tayo ay tumanggap na sa Kanya, sa buong sangkatauhan. Kasi, no one has even reached the glory of God, kaya tayong lahat kasali dito sa mga considered makasalanan. We cannot identify ourselves as pure righteous. Tayo ay, yung righteousness natin is just imputed to us dun sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Kaya nung nanampalataya na tayo sa Kanya, ang tingin ng Father God sa atin is righteous because of Jesus Christ. Hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa. So, nag-bore pa rin siya instead of destroying us. Sabi niya, hindi. Bibigyan ko ng pagkakataon. Okay? The objects of His wrath. Tayong lahat supposed to be yun. Pero, itong objects of His wrath, He is talking about doon sa first part na ng Romans. Doon pa lang inintroduce na, sino itong mga taong to?
Sino tong mga taong to? Yung objects of wrath, yung i-destroy ng Panginoon. So ito yung mga ayaw tumanggap sa Kanya. Okay? So, prepared for destruction. Sama natin yung 22 and 23 para ba ipe-present natin ngayon on how to dissect yung mga difficult verses sa Bible na questionable sa ating human morality standard. Okay? So, kung ano yung tama at mali na judge natin ng Diyos kasi meron tayong ginagamit na human standard which is imperfect. Okay? Kailangan ma-establish natin to na yung ating standard is imperfect. Okay? Prepared for destruction. Naka-prepare na for destruction. So, 23, another rhetorical question. What if He did this? To make the riches of His glory, kabaliktaran naman, hindi wrath, kundi yung kanyang glory, known to the objects of His mercy. Yung kanyang kaawaan, i-display niya yung kanyang kaawaan sa mga taong kanyang paggagawaran ng kanyang awa. Yun yung sinasabi dito. I will have mercy on whom I will have mercy. Ito ngayon yung dito, controversial. He hardens whom He wants to harden. Anong klaseng Diyos yung patitigasin ko yung puso nitong taon to? Hindi siya susunod sa akin. Correct? Logic. Pinatigas ng Diyos yung puso. Hindi nga susunod sa Kanya. Walang tamang logic. Di ba? Mali yung logic. Pero makikita natin mamaya. By studying even deeper sa salita ng Diyos, research. Kaya gusto ko magbasa ng Bible, and then when you find some questionable verses, pag-usapan natin. Ang sabi ng Diyos ng Diyos na to sa Bible, ang sabi ng Diyos, come, let's reason together. Sa Isaiah, come, let's reason together. Hindi mo naintindihan? Dave, ang sabi ng Panginoon, come. Lumapit ka sa akin, discuss natin on paano ginagawa ng Diyos yan. Nagbigay siya ng katalinuhan sa mga tao, advance sa atin na nabuhay. Let's research on that, kung ano yung mga sinabi nila. Let's research more kung paano sinasabi in Greek, in Hebrew, paano yung intention nila, kung ba't nila sinulat yung mga bagay-bagay sa Bible. I-research natin. Research natin yung mga comments. Research natin yung different versions ng Bible. Mamaya makikita natin sa item number 3, 2, and 3, and 4 yata, na gaano ka-importante yung several versions ng Bible. Hindi lang, favorite ko yung NIV. NIV lang ako. Very NIV ka. Ay, hindi. King James ako. Thou shall. Thou thee. Wow, ang galing mo mag-English, di ba? Dun lang ako. Okay, hindi ko kayo i-prevent for having favorites, no? Hindi, Tagalog, diglot lang ako. Tagalog kasi Pilipino ako. Ito lang naiintindihan ko. Pwede rin yun. Pero pag binasa niyo yung Tagalog, lalong nakukurta yung utak ko sa lalim ng mga Tagalog eh. Di ba? So, anong gagawin mo? Basa ka ng ibang version. Ay, yung NLT pala, mas madali intindihin. Yung ESV pala, English Standard Translation, madali pala. Ay, mas madali pala minsan, madali ring intindihin yung American Standard Version. New Living Translation. Kailangan meron tayong mga ganon to understand yung kung paano titingnan yung several controversial verses. Okay? Wag NIV lang. Anong sabi na dito? Nasa 23 na tayo, no? Bakit ko pinulahan yung prepared? Tapos prepared dito. Kasi, yung translation minsan ay mali. Magkaiba sila ng intindi. Yung nag-translate ng NIV, hindi pareho sa translation ng gumawa ng King James. Yung gumawa ng ESV, yung tingin nila, hindi, ito ang sinasabi nitong Greek word nito. Itong sinasabi ng na to. So, paano natin malalaman ngayon yan? Let's look at dun sa Greek word. Okay? Kaya meron akong, yung sa Bible ko, meron akong Greek word na meron doon. Okay, let's go to dun sa aking sumunod ka. Saan yung Bible ko? Eto.
Yan. We are looking at King James Version. Plus, ito yung merong Hebrew, merong Greek. So, gusto natin si 9, Romans, where are you, Romans? Romans 9:22. Ang sabi dito, yung word na ginamit is fitted for destruction. Ang word na yan ay katartizo. Katartizo. Ang ibig sabihin daw niyan is to completely, thoroughly, that is, tingnan nyo to, repair. Literally or figuratively, or adjust, fit to frame, mend. Pero pagka minimend mo, inaayos mo, minimend. Inaayos mo. Sira yung motor mo. Welding mo. Sira mo eh. To make perfect. Okay? To make perfect. Prepare, restore. Okay? Prepare, restore. 23. Tingnan nyo, magkaiba yung ano niya. Ito, prepared. Magkaibang word. Hindi sila pareho, although in English translation, prepared. Yun lang ang sinabi. Ang sabi dito sa verse 23, yung word na prepare means proetoimadzo. Not important on how to say it, but it says, it's not kartizo. Diba? Tama ba? Yun yung sinabi kanina. Ang ibig sabihin, to fit up in advance. In advance, hindi na sila ina-adjust. So, tingnan nyo ngayon. Balik tayo dito. Okay? Ang sabi dito, palitan natin si prepared sa 22. Retrofitted. Ang sabi dito before that, I bore with great patience. Doon sa objects ng wrath, dapat yan i-destroy na agad ng Panginoon. Pero ang sabi niya, no, I will bore with great patience. I'm not easily angered. So, maski nagkakasala ka, pagbibigyan mo na kita. Okay, pagbibigyan mo na kita. Hihilot-hilutin kita hanggang sa mag-conform ka sa akin. Hihilot-hilutin kita. Lalagyan kita, bibigyan pa kita ng mahina kang tumakbo, bibigyan kita ng muscles para makatakbo ka para sa aking purpose. Ginamit niya na naman yung muscles niya for His own good. Hindi para for my own glory. Okay, babawasan kita ng kakayanan. Masyado ka ng mayabang. Babawasan ka ng ano. Di ba yun ang tanong natin? Lord, bakit mo ako tinanggalan ng trabaho? Ay, kasi sumusobra na ang yabang mo. Lord, pagalingin mo ako. Pinagaling. Nung gumaling na, lumalakad na naman sa gusto niyang lakaran. Thank you, Lord. Bye-bye. See you later. Di ba? Ganun ang tao. So, anong sabi niya rito? Yung objects of His wrath, nagtyaga ang Panginoon hanggang to the point. Wala mangyayari dito. So, ang sabi dito, ito pa ang na-research ko. Ang sabi doon is, the word, is this the correct? Ang sabi kasi, the middle voice, hindi ko sinulat. Ito yung sinabi ko na kanina sa inyo. Sino daw yung mga objects of wrath? These are the people who chose or decided wrath over God's mercy. Over God's mercy. Ano yung pruweba natin dyan? Kaya sinasabi minsan nila Kuya Raymart, nila Kuya Lawrence, to read. Kapag merong difficult verse, go read the whole book. The whole book of Romans. Tapos, magkakaroon ka ng clue doon, ito yung nire-refer niya. Ito yung mga tao na to. So, sino yung mga taong ito? To differentiate from those who are prepared in advance for His mercy. Sino na ngayon yon? So, madali namang intindihin. Yung mga taong prepared in advance, predestination to. Piniprepare ko na kayo for the topic. Predestination. Para madagdagan yung ating mga baon-baon, yung foundation ng ating pananampalataya, pataas ng pataas. Yung predestination na to, related na to dito. Okay? Ang sabi dito sa Romans 1:24, so na-tackle na kung sino itong mga taong prepared for destruction. Tingnan mo ngayon, i-analyze mo yung puso mo kung eto ka rin, kung ganito katigas yung puso mo. Ang sabi, 1:24, hinga tayo malali. Therefore, God gave them over
Mag-introduce ako ng question sa inyo. When do you think enough is enough? With your limited knowledge in the future, how do you know enough is enough? Kailan ba talagang dapat ka nang kalusin? Sobrang makasalanan mo na. Kailan ba kinakailangan ma-reach mo ba yung 70 times 7 na kasalanan? Tapos kakalusin ka ni Jesus Christ? Rhetorical din lang yun, yung sinabi niya. Na hanggang kailan ba tayo magkakasala? 70 times 7. Hindi niya sinasabi yung exact number of sins. Ang sinasabi niya, infinitely. Magpapatawad tayo. Infinitely. Habang nagkakasala, patatawarin natin. Hindi niya sinabi na, kapag ka na-reach niyo yung 70 times 7, ay tadyakan mo na yung makasalanan ng kapatid mo na yan. Hindi niya sinabing ganun. Di ba? Hindi niya sinabing i-judge natin. Pero dahil siya ay sovereign, He knows what will happen down the line. Ito ang kaibahan natin sa Diyos. Huwag nating i-compare yung ating kaalaman at ang ating isip sa Diyos na unlimited itong Diyos na to. Infinite itong Diyos na to. Tayo, we are limited. And this God is not bounded by time. Pwede siyang lumabas doon sa timeline. Tignan ko kayo, panunorin ko kayo. Ganun na yung Diyos na to. Kasi He created time. Hindi siya bounded by time. He is not bounded by His creation. Okay? He is not bounded. Hindi siya, hindi ako pwedeng gumalaw. Kasi merong napapaligiran ako ng creation ko na hindi ko na kayang itulak. Hindi ko pwedeng i-defy. Hindi yun yung Diyos. Ang Diyos natin, if He is spirit, He created flesh. Can He come here in flesh? Is that too hard to understand? Itong makapangyarihang Diyos na ito, kayang pumunta dito sa lupa in flesh? It's not hard to accept, di ba? Sa atin, kasi may pananampalataya tayo sa puso natin. Pero yung nag-iisip, di totoo yun, paano magiging ganun yun? That's why they become atheists, they become skeptics, kasi hindi buo yung pananaw nila sa Diyos na to. Hindi buo. Tayo hindi natin kayang buuhin yung pagtingin. Pero we have a glimpse of who God is. Omnipresent, omniscient, di ba? Omnipotent, sovereign, di ba? Sovereign. Yun nakagad doon. Balik tayo dito. Ang sabi, God gave them over in the sinful desires of their hearts. Yung gusto ng puso nila, ang tigas ng ulo mo, sige, bahala ka na, sabi ng Panginoon. Because He know what will happen down the line. Maski oferan ng oferan, mangyayari, susundin pa rin yung sarili. Ito yung mga reasons na yun, ha? They exchanged the truth about God. They exchanged the truth, yung katotohanan tungkol sa Diyos, for a lie. Sa kasinungalingan. Sino kaya sa palagay nyo nagsisinungaling sa tao? Diyos din? Si Satanas, yung kaaway. Diba? Yung kaaway natin. Hindi siya match ng Diyos. Pero tayo, huwag nating isipin, nakamatch natin si Satanas. We rely on God's power, empowerment. Okay? And worship and serve created things rather than the Creator. Kinakailangan ba talagang literally sinasamba ko ang buwan, ang araw? Paano kung mahalaga sa'yo masyado yung pera, yung trabaho, yung oras mo? Sinasamba mo yun. It's a way of worship. Kasi yun ang mahalaga mo. It's idolatry. Kasi mas mahal mo yun kaysa sa Diyos. Mas madali nating makalimutan dahil kung ang tingin natin sa worship is yung literal na worship na sinasamba natin ganun. No? Nakakapagtago yung ganung mentality doon sa pagmamahal sa, sobrang mahal mo yung anak mo. Sobrang mahal mo yung apo mo. Hindi ako attend na yun. Bakit? May laro yung apo ko. Panonoorin ko, galing mag-basketball noon. Lagi nga nakaupo yun sa bench. Kasi nire-reserve ng coach yung lakas niya. Kasi magaling. 26. Because of this, God gave them over to shameful lust. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. Nangyayari ba ngayon? Babae ako, gusto ko, babae din? Yes?
Oh, very obvious naman, di ba? Oh, kitang-kita na natin sa panahon ngayon. In the same way, the men also abandoned natural relations. Ang sabi ng lalaki, may pogi niya. Di ba? Ang pogi talaga. Oh. Nagkakaano na. Matitigas ang puso, ayaw magbago. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their error. Furthermore, 28. Furthermore, just as they did not think it worthwhile, hindi mahalaga, hindi pinahalagahan to retain the knowledge of God. The knowledge of God. Where do you get the knowledge of God? From Pastor Rodel. Nagkakamali kayo. Sa Bible. Sa palagay nyo ba, mag-perfect ako para i-interpret para sa inyo yung Bible? I do my research, pwede yung magkamali. Malamang, ang dami ko ng pagkakamali, pero I'm trying to correct para sa paglakad natin tama, according sa nais ng Panginoon. Hindi nyo pwedeng akong sambahin, hindi si Tatay Ed, hindi si Lawrence, hindi ang mga pastor dito. Huwag kayong umasa sa mga sinasabi namin. Maaaring magkamali kami. We are kumbaga, pwedeng erroneous yung interpretations namin. Maaaring minsan, sumusobra ang yabang ko, nagtitiwala ako sa galing ko, ang galing-galing ko. Kailangan ako ang mag-explain ito o wag sila. Kailangan i-challenge nyo ako kung may mali. Kung may question kayo, then, ang sabi nga, kung ang Diyos mismo, ang sabi sa Isaiah 1:18, di ba? Come, let's reason together. Pag-usapan natin. Hindi yung nagagalit ka kagad sa Diyos. Hindi totoo yung Diyos kasi ganyan. So God gave them over to the depraved mind so that they do what ought not to be done. Ginagawa nila, patuloy. Ang sabi sa Matthew 13:15, for this people's heart has become callous. Ang kapal na ng kalyo. Maski sabihin mong mali, hindi. Pogi ka, hindi. Maganda ako. Sinabi, ang ganda-ganda mo, kinirate ka ng Diyos. Kasi alam niyo yung babae is created usually for beauty. Inire-represent, ang lalaki hindi beautiful. Excuse me, di ba? Hindi tayo beautiful, boys and men. Hindi tayo Tingnan niyo yung just to prove that in a worldly view. Yung ating models. Ang model na lalaki, babayaran piso. Pero ang model na babae, yung mga supermodels, babayaran sila milyon-milyon. Pero lalaki, barya-barya lang. Dalawasin ko yan. Iisa lang itsura niyan. Either macho, slim na slim, that's it. Maski ubod ng ganda lalaki mo, so what? Pero pagka ang figure ng babae, hindi yung notion natin ng pretty, pero yung figure niya. Lahat ba ng supermodels magkakamukha, iisa yung beauty? Yung iba hindi ka maniniwala na supermodel yung mukha na yun. Kasi yung mata mo, yung pagtingin mo, hindi ka nagagandahan sa kanya. Pero yung proportion ng katawan niya, yung proportion yung kanyang paglakad is perfect to carry yung dress, to carry yung moda, yung pananamit. Pero lalaki, maski ubod ka ng ganda lalaki, machong-macho, eto lang ang sweldo mo, 10. Pero ang babae, millions. So doon may advantage ang babae. Tingnan nyo, sa sports, talo kayo sa sports. Kasi, physically, malakas ang lalaki compared to you. Mas maraming nanonood sa lalaki, di ba? Pero may nanonood ba ng pagka ang rumarampa, lalaki? Sabihin nyo, girls, maski kayo, di ba? Curious kayo kung ano yung isusuot ng babae kasi gagayahin nyo, ipapattern nyo yung gusto nyo isuot. Pero pag lalaki na, bahala na siya sa buhay niya. Di ba? Bahala na siya sa buhay niya. Ganun din. Kasi ganun tayo ginawa ng Diyos. So, ganun. Yung callous heart natin, nagkakaroon na, who hardens the heart? Ito ngayon yung controversy. Bakit niya kine-question yung kanina? Ang sabi sa Romans, he hardens the heart of Pharaoh. Nabanggit, di ba? He hardens the heart of Pharaoh. So, who hardens the heart talaga? Kanina nasabi na natin sa Romans 1:24, 26, and 28. So, let's go to Pharaoh. Okay?
Who hardens the hearts of these people? Ulitin ko lang. Ito, isinulat ko pala somewhere here. Let's describe God. God is good. God is patient. God is kind. Slow to anger. God is love. God who cannot lie. And all He does is for His glory without violating His character. Okay? Without violating His character. Then why did the verses Romans 9:17-18 says, He hardens Pharaoh's heart? Not considered with, hindi consistent sa kanyang character. Parang ganon, di ba? So let's look at kung ano yung sinasabi kung kailan nangyari itong pag-harden ng heart ni Pharaoh. Sa Old Testament. So, merong yes or no because we might agree and we might disagree. If you agree, obviously, kasi sinabi na nga, He hardens whom He hardens, and He has mercy on whom He has mercy. So siya ang nag-harden ng heart. Okay? Nagnono ka because you love God. Parang hindi naman kayang gawin ng Diyos ko yun. Para maintindihan natin, punta tayo sa Exodus 8:15. But when Pharaoh saw that there was relief, di ba? Pinapaulanan siya ng plague. Tapos sasabihin niya, Moses, pray for me, paalisin mo yan, papayag na ako, go. Nung nawala na, nag-pray si Moses, si Aaron, nawala na yung plague, sasabihin na naman ni Pharaoh, nagbago ang isip ko. Balik. Hindi na. Mawawalan ako ng alipin. Di ba? Ang sabi dito, He hardened his heart. Di ba sa Romans 1? Di ba sabi sa Matthew 13? Tayo mismo ang nag-harden ng heart natin. Tayo ang naglalagay ng kalyo dahil matigas yung ulo natin. Habang nagmamatigas yung ulo natin, ayaw nating i-deny ang ating sarili, ayaw nating i-take up yung cross natin, yung ating responsibilities, ayaw nating sumunod, higit sa lahat. Pag sinabi ni Kuya Raymart, pumunta kayo dito ng 2 p.m., see you. Ang sagot ng mga kabataan, see you later. Later ng 2:30. Di ba? Malambot ang puso, matigas, naturally, ayaw natin mag-follow. Exodus 8:32. But this time, also Pharaoh hardened his heart. Pharaoh hardened his own heart and would not let the people go. Ayaw niya. Kasi kapag ka nawawalan, na-relieve na siya sa problem niya. Ang kulit talaga nito si Moses, tsaka ang kulit. Gagawa ako ng sarili kong tawag dito, ng miracle. Magmi-miracle kayo, kaya kong gayahin. So hindi ako maniniwala. Di ba? If we don't see yung proof, hindi tayo naniniwala. Ganon din yung mga atheists and skeptics today, until they prove yung existence ng Diyos, hindi sila maniniwala. So sila ang nagsabi sa puso nila na hindi sila maniniwala, hindi ang Panginoon. And then, i-explain ko ngayon kung bakit. Exodus 9:34, ito na naman ang proof. When Pharaoh saw that the rain and hail and thunder had stopped, he sinned again. He and his officials hardened their hearts. Enough proof, di ba? Okay, let's talk about God's sovereignty. Okay? Para maintindihan natin, let's have a logic. Okay? Anything that happens under the sun, God allowed it to happen, that is sovereignty. Sa Tagalog, lahat ng pwedeng mangyari under the sun, God allowed, and that is sovereignty. Okay? Makapangyarihan siya. Another way of saying na naman, nothing happens. Dito kanina, something happened. Nothing happens on earth, under the sun, without His approval. Because He is sovereign. Agree? Dali namang mag-agree doon, di ba? Simpleng-simple lang. Hindi naman rocket science. Because He is sovereign, ito na ngayon yung conclusion ng logic natin, because He is sovereign, anything He allowed, and anything He approves, He can claim. Check the word. He can claim to be His doing.
Kasi inalaw niya and He approves. Example, si Job. Sino ang nag-harm kay Job? Si Satan. Inalaw ba ni Lord? Can He claim na tama ba na sa kanya nagre-reklamo si Job? Tama si Job. Dapat nagre-reklamo siya sa Diyos. Hindi alam ni Job ang nangyayari sa langit. Hindi niya alam na may accuser tayo doon. Tayo alam natin. May accuser tayo sa heaven. Si Satan nakakapunta doon. He is welcome. Hindi siya piniprevent ng Diyos. Of course, there are times, piniprevent siya. Kadito. Ano kaya? Okay, leave. Leave my presence. Diba? Pero during sometimes, may meeting na, can I join you? Oh, why not? Diba? Nakita ko si Raymart. Okay na okay ah. Pwede ko bang papayatin yan? Oh, he loves it. Gusto ko yan. Sabi niya. Diba? Ang sarap tumawa niya. So, God can claim anything that happens under the sun that He allowed. Again, because He is sovereign. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Lahat ng bagay na nangyari sa buhay natin, He allowed. Lahat ng kasalanan mo, He allowed. Because down the line, He knows, pagka pinainan niya ng kaaway, kukontrahin ko, mapapainan ko rin, pabalik sa akin yan. Kasi alam ko yung laman ng puso. Alam ko kung paano siya mag-isip. Alam ko, tunay niyang ibinigay ang kanyang buhay sa akin nung siya ay nanalangin. Hindi ko siya lulubayan. Diba ganun ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin? Pagka gagawa ka ng kasalanan, alalahanin mo, yung point na gagawa ka ng kasalanan, gagawin ko ba ito? Hindi, gagawin ko ba ito? Hindi. Merong bumubulong sa'yo. Anak, Rodel, hindi ako mapiplease dyan. Pag dumating ka sa point na yun ang sinasabi sa'yo, mataas na yung pagkakakilala mo sa Panginoon because you want to try to please God. Hindi lang sumunod. Hindi yung obedience yung nasa isip mo, kundi I want to please God. Madali kang sumunod. Why would He claim, especially if it's bad? Kasi nga, He allowed what we describe to be bad, inaalaw niya maski sa tingin ng tao at sa isip ng tao, masama. Pero, He knows in the end. Even though we thought it's bad, all will turn to His glory. Babalik sa kanyang glory. Tingnan niyo yung mga kasalanan na ginawa ni Paul. He was hunting the Christians. Ilaalaw ng Panginoon. Kailan kaya sinimulan ni Paul yun? Malagay ko, even before, during the time of Christ. Kalaban ni Christ si Paul. Because he is a Pharisee. Kakontra ni Lord yung mga Pharisees. Diba? Imposibleng wala siya during that time. So he knows Jesus Christ. So nung nagpakita na ang Panginoon sa kanya, who are you? I am the one you are persecuting. I am Jesus Christ. Oh Lord, sorry. Diba? Kilala niya. Now I know. This is a powerful being. Hindi siya normal na tao. Naging tao lang siya, pero Diyos siya. So he is the one now explaining si Paul. Diba? So, in the end, lahat ng masamang ginawa ni Paul, ginagamit niyang to glorify God. I was the worst of sinners. Sabi niya. And tingin niya dati sa sarili niya, righteous. Di ba? Lahat ng tingin ni Paul sa kanya ay yung tingin ng mga Parisiyo sa kanilang mga sarili at saka yung mga teachers of the law. Righteous kami. Yung mga common Jew, makasalanan yan. Kami, we literally follow all the rules. Kaya, mas mabuti kami. Yun ang tingin nila. Now, kabaliktaran na yung ginagawa ni Paul. Diba? So, paano natin ngayon i-contemplate yung ano? Kasi, akalain mo pala. Isang discourse pa lang ay ubos na yung oras natin. Meron pa tayong mga discourse. Siguro ako na lang uli next week. Ano? Pero yung panglima, ipapasa ko sa lahat. Ano yung panglima? Is about, meron pa tayong time eh. Jump in tayo doon
Pero, maliwanag, no? Maliwanag yung answer. Did God intentionally harden Pharaoh's heart? He hardens his heart. God can just claim na He allowed it na pangyayari because He is sovereign. Ganito natin dapat tingnan yung lalo yung mga very difficult passages sa Bible na i-filter natin kung ano yung karakter ng Diyos. Huwag tayong maniwala na merong hidden motive yung Diyos dahil itataas niya yung kanyang pedestal. Kaya niyang gawin yun without defying yung kanyang character. And He cannot lie, He cannot do bad things. All He does is good. So, hindi niya pwedeng i-contradict yung kanyang sarili, yung kanyang salita. Hindi niya kayang i-contradict. Yun yung, kung magiging pilosopo lang tayo, that's the one thing that God cannot do, is deny Himself, is to contradict Himself. No one is above God. So, kung tutuusin, He doesn't need to apologize. He doesn't need to explain things. Hinayaan kita na hindi maging milyonaryo because I have a purpose. Binayayaan kita ng binayayaan up to the point na nagkaroon ka ng 1 million. And what happened to you? You become generous. Dati, walang-wala ka. And now you are the most generous person in the church. Diba? Because you can handle yung blessing na binigay ko sa'yo. And now, if you cannot prove na you cannot handle small things, paano ka pagkakatiwalaan ng Panginoon sa malaking bagay? Diba? Tanungin natin sa ating mga sarili yun, madamot ba ako sa Panginoon? Nagiging madamot ka sa Panginoon dahil madamot ka sa church, dahil madamot ka sa katabi mo, kapwa mo Kristiyano. Sabi, love one another. Sino kaya sa palagay niyo yung inutusan na yon? Kristiyano yon. Sino yung mamahalin mo? Kapwa mo Kristiyano. And you are wondering, iba yung treatment mo dito sa mga tao na nasa loob sa church. Diba? You shouldn't wonder. Kasi nilagay na ng Panginoon sa puso natin na mas mahalin natin yung kapwa natin mananampalataya. Diba? Pero kung maramot ka sa oras mo, maramot ka sa talent mo, sinasarili mo yung oras mo, sinasarili mo yung talent mo, ayaw mong i-share yung knowledge na binigay sa iyo ng Panginoon, it's not love, di ba? It's not love. Giving time, intentionally, kasi kukontra tong laman na to, kukontra dun sa nais natin. Sabi ni Paul, di ba? Yung nais ko, hindi ko magawa. Nagwa-wonder ba kayo doon? Bakit kumukontra kayo na dumating dito ng maaga, o tumugtog, o kumanta, o gawin ng maaga yung preparations for the preaching, or gawin ng maaga yung preparations ng pagtugtog? Di ba? Maging yung pagligo, bago pumunta dito, mamaya na ako maliligo. Maaga pa. Mamaya na. You have all the excuses para maging late. Diba? Di pa nakakauluto si nanay. Pwede ka naman kumain dito. That's not an excuse. Wala akong kain. Magugutom ako. Takot na takot kang magutom. Grabe naman. What about fasting for several hours? Or just 1 hour or 30 minutes during the traffic? Tapos pagdating dito, alukin ka naman. Oh, merong pandesal, merong palaman. Diba? Kung minsan may pandesal, walang palaman, daliri. Ipipon ka na, huwag mo lang isagad. Di ba? Ganunin mo. Tinapay pa rin, may kape naman. Di ba? God is sovereign. Di ba? Na-realize nyo ba ngayong umagang to? God is sovereign. He can allow bad things to happen to us. And He loves to shower us with blessing. Ibig sabihin, gustong-gusto ng Panginoon. Anong sabi niya? Jerusalem, Jerusalem, oh, how I long na lumapit ka sa akin and I would gather you. Lagi kong nasasabi yon because ito yung illustration ng heart ng Diyos. Hindi niya nais na i-destroy tayo. Wala siyang kasinungalingan yung sinasabi ng mundo na walang kwenta yung Diyos niyo. Tingnan niyo, gusto niya i-harm tayo. No. You harden your own hearts. I just allowed it. And I can claim it. And I don't have to explain to you. But find the reason why He said that. Find the reason. Kailangan mag-question tayo pagka sinabi ng Diyos,
I created darkness. I created evil. Kailan lumabas yung evil? Ang sabi, si Lucifer was Lord of Light. He's shining, yung kanyang pagkakakreate sa kanya is almost perfect. I said almost. God is the only being that is perfect. And yung pagkakakreate sa kanya is almost perfect. Close to God's glory. He is the glory of God. During pag binasa natin yung Bible, di ba? Siya yung leader ng praise and worship sa langit. And He is light. Yung meaning ng Lucis is light. So, imagine that. And then, pride was found in His heart. Pride. Sa palagay niyo ba yung sinasabi ni Christy Burke kanina, it's not about pride? Sabi niya, ayaw niya yung sinasabi sa kanya yung dapat gawin. She is questioning kung yung character ng Diyos. Diba? Marami siyang mga hurtful things. Okay. Papapanood ko sa inyo yung last part. Okay? Let's extend. Total, magka-question and answer naman tayo. Gagamitin natin sa grouping, di ba? So we stop at 6:19. Let's go somewhere dito, doon sa John 3:16. Okay? The last verse that I want to bring up that I think was very, very crucial in my deconstruction was probably the most famous verse in the Bible, and that's John 3:16. For God so loved the world that He gave up His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but Watch have out yung reason everlasting niya. life. Watch out yung reason And niya. most people point to this and they say, how could you find fault in that? How could you have a problem with that? Look at the love. All you have to do is believe. Do you see how easy that is? But let's break it down just a little bit. Let's deconstruct John 3:16. For God so loved the world. So first of all, considering the other verses we've talked about, I don't think that's accurate. I don't think God so loved the world. I don't think God loved all of those surrounding cities of the nation of Israel that He was commanding Israel to go and kill or enslave. I don't think God loved all of the women and children that God was commanding them to take as plunder and do with whatever they wanted. I don't think He was loving the women that He was forcing into marriage with men that assaulted them. I'm not seeing the love God has for the world in that. So right off the bat, I feel like we're lying here. Okay. God We're lying so loved the here. world. Okay. Liar daw ang He Diyos. gave up His only Son. Now this is loaded because it's His Son, but it's also Him, depending upon what you believe or which denomination you're a part of, or even which time frame you came out of. Because in the very earliest days, people did not believe that Jesus was God. They believed Jesus was God's Son, perhaps adopted into the kingdom by God, or He was given some kind of a divine status at birth. But it actually took a very long time for Christians to actually believe that Jesus was God Himself. That was doctrine that evolved and was created later on. But modern Christians believe that Jesus was God. Jesus is God. And so when it says He gave up His only Son, well, He's God. It's not His Son, it's Him. He gave up Himself. Okay, so He gave up Himself. But why did He have to do that? What was the point? In my last video, the manipulation of the crucifixion, we talked about that, about how He never had to do that. He was never obligated to die or to put on this big death display in order to guilt humanity into believing in Him or following Him or whatever. That was never a requirement of Him. He chose that. He made the rules. He decided that blood needed to be shed in order for humanity to be forgiven. He couldn't have just decided to forgive them. That would be silly, right? So His choice to give up His life, I mean, that was entirely His choice, and it was unnecessary. It was only made necessary because He decided it was necessary. So anong nararamdaman natin? Hurt tayo, di ba? Very hurtful. She is saying bad things about our Lord, and we are hurt. What tells you something na dyan sa nararamdaman natin? We cannot deny yung emotions when we say we love God. Ang definition ng love sa Bible is when we obey God. That's the demonstration of our love.
But we cannot deny that emotionally, we also love God, yung Savior natin. And nakita natin yung mga kasinungalingan na pinaniniwalaan niya. Okay? Number 1, mababaw yung pagkakakilala niya sa Diyos. Oneness ang pagkakating niya. To think na she was brought up sa Baptist. Dapat Trinitarian ka. Dapat Calvinist ka. Dapat alam na alam mo yan. Dapat palabasa ka ng Bible. Dapat hindi ka malalansi ng mundo. Kapag ka well-founded yung ating pananampalataya sa salita ng Diyos, sa panahon natin, you don't have to be a Baptist. Ano yan? Secularism. Kinakailangan part ka lang nito just to be able to understand. No. Binigyan tayo ng talino ng Diyos. Gamitin natin. Magkakaiba yung larangan ng ating talino. It doesn't excuse us na, mahina yung ulo ko. Mahina ako sa English. Mahina ako sa ganito. No. Yung mga ginamit ng Panginoon, walang aral. Tanging si Luke at saka si Paul lang ang natatandaan kong may aral because Luke is a doctor and Paul is a Pharisee. That means he is a lawyer. Diba? He is good in the law, so he is a lawyer. So we have a doctor, we have one doctor, and we have one lawyer. And others are fishermen. Diba? And si Peter nakakapagsulat. Amazing. Kaya niya magsulat. Carpenters. Si James, the brother of Jesus Christ, what do you think yung kanyang hanap buhay? Yung tatay nila karpintero, most likely karpintero kaya si Jesus Christ karpintero. So yung lahat na ng anak niya, yung trade na ituturo niya, alam nga naman, anak, magiging doktor ka. Sa panahon na lang natin ngayon dahil may eskwelahan. Pero during their time, kung ano yung trade ng tatay mo, magsasaka yung tatay mo, magsasaka ka rin. Diba? Mag-uubas yung tatay mo, ba't ka nagtatanim ng wheat? Hindi ka marunong yan. Magtitend ka ng ubas. Yun ang training mo. From the time na kaya mo ng mananggot, yung ganun, tuturuan ka ng tatay mo, ganito ang paggupit, ganito ang pagprune. Magtatanim ka ng wheat, dun pa lang parehong farmer yun, ha? Yun ang magiging trade mo. So most likely, James and all the brothers niya, mayroong kapatid pa ang Panginoon, ang name is Joseph. Aside from their father is Joseph. So, they will be carpenters. And, you think James is very good in writing and knows how to construct sentences like Paul? Of course not. Pero binigyan ng talino ng Panginoon. So, hindi natin pwedeng ipakababa yung ating sarili para magmukha tayong humble to the point na hindi ako mag-aaral ng Bible sapagkat ito lang ang abot ng pag-aaral ko. Elementary lang ako. Mali. Ang utos sa atin, pag-aralan natin yung salita ng Diyos. Kilalanin natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito, si Christy, lahat ng opportunity meron siya. Pero she decided to study what is against, that means to deconstruct yung Diyos. Yung pagkakilala ng Diyos niya, pagkakilala niya sa Diyos, and introduce to the world on how to look kung paano i-deconstruct yung ating pananampalataya sa Diyos na to. And ultimately, to deny the reality of God. Diba? Do you think naniniwala sa Diyos pa to ngayon? Atheist na to ngayon. And so we prayed kanina na i-touch siya uli ng Panginoon. Is it possible to regain yung kanyang pananampalataya? Is it possible? It's possible. Hindi sa, halimbawa, makikipagdebate ako sa kanya, I cannot convince her. Si John MacArthur, i-convince siya. Those people, maski ubod ng galing, they cannot convince her. But one touch from God, alam niyo yung pagkakaiba natin sa kanya, is we surrendered. We have the heart that surrendered, that humbled sa power ng Diyos. Yung mga atheists and skeptics and her, masyadong mataas yung kanyang paningin sa kanyang sarili. To think na dapat walang nag-uutos sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. From the start, di ba, yun ang problem niya, yung unang discourse. Ito, last discourse. Ito yung fifth. Iniwan ko to for somebody else dapat. Pero,
alam ko, kaya nating sagutin individually. Kanya-kanyang sagot, pero iisang patutunguhan. Jesus Christ is not Father God. We have another person in the Godhead. It's the Holy Spirit. We believe in the Trinitarian God. Hindi tayo dinaya ng Diyos na ako din yung bababa. Tapos magpe-pray ako sa sarili ko. Sandali lang, aakit muna ako. Ano sabi mo, Jesus? Siya rin. Tapos mag-aan yung bird ako as the Holy Spirit. Niloloko ko kayong lahat. Ganun ba ang gagawin ng Diyos sa atin? He cannot lie. He cannot deny yung character niya. Going back, kung paano natin nakikilala ang Diyos, it will lead us kung ano ang totoong Diyos. Diba? Hindi siya pwedeng maging iisa lang. Kasi, lumalabas, niloloko niya tayo. He is introducing yung character niya. I have a son, I have a spirit, I am God the Father, we are yung Godhead. If you have yung spirit ng Diyos in your heart, you have me. I in Him, Him in me. Sabi, I am in the Father as you are in me, therefore you are in the Father. Diba? I am in Jesus, therefore I am in the Father. And the seal that was given to me, eto, nakamarka. Hindi nyo lang nakikita. Minarkahan ka ng Panginoon. Yung Holy Spirit, dala-dala mo, maski saan ka. Knowing that, dadalhin mo ba sa kasalanan yung Holy Spirit? Come on, beer house tayo, Holy Spirit, let's go! Di ba? Hindi mo gagawin yun. Sasabihin mo, aawatin ka niya. Di ba? Let's go, manlalaki tayo, Holy Spirit. Hindi mo, di ba? Andali lang masabi if you have the Spirit or not. Di ba? Na-hurt ba kayo dun sa mga sinabi niya? I was hurt. Yung first time na ano ko yun. And, alam niyo yung panalangin ko nung narinig ko yung mga sinabi niya about John 3:16 and about our Lord. Nagagalit ako sa kanya. I will be very honest with you. Gusto ko siyang puksain. Yun yung natural reaction ko. Nagigigil ako sa'yo, sasabunutan kita, blandi-blandi ka pa. Ba? Yun. Nanggigigil ako sa kanya. Pero ang sabi ng Panginoon, no, you shouldn't feel like that. You should pray for her conversion. You should pray na mag-humble siya. Don't feel like that for me. I can defend myself. Sabi ng Panginoon. You don't have to defend God. Maling ano yun. Pero yung natural, yung flesh within me, gustong mag-resurface si Robin Padilla sa katauhan ko. Ha? Gusto kong mang-job, di ba? Uppercutting ko tong babae na to. Ang ganda ng baba niya, hindi ako magmimintis. Di ba? Pag ina-uppercut ko, maski daplis lang, Lord. Maski daplis lang. Pero ang kinokore ka ng Panginoon sa nararamdaman mo. And all you can do is cry. Cry to the Lord. Gusto mong gawin na ayaw mong gawin because the Holy Spirit in you is telling you otherwise. Huwag kang magalit sa Kanya. Kasi kapag ka ni-nurture mo yung galit, magiging ano na yan, yung standard mo. Pag nakagawa ng kasalanan to, magagalit ka. Nakagawa ng kasalanan yung kapatid mo, maiinis ka. Ibig sabihin, pag nagalit, may nagawang kasalanan si Lindsay, uppercutin ko din. Diba? Uppercutin ko to. Hindi rin ako magmimintis dito. Hindi ako magmimintis. Ang lusog. Diba? May tinuturo sa atin ng Panginoon. Yung pagiging tao natin, we have to suppress and let yung power ng Holy Spirit guide us kung paano tayo mabuhay.